Ngayong araw, sasagutin ng isang eksperto ang ating mga katanungan tungkol sa mga bulkan. Totoo kayang mga bundok lamang silang may anger issues? Ating alamin ang kasagutan mula kay Ma'am Mariton Bornas, Chief SRS ng Volcano Monitoring and Eruption Prediction Division ng DOST PHIVOLCS. Magandang araw, Ma'am. Magandang araw din, Miss Jen. Ayan, Ma'am. Meron kami mga inihandang question tungkol sa bulkan. Ready ka na ba? Oo, ready na. Okay. Unang tanong, Ma'am. Totoo po ba na lahat ng bulkan ay may posibilidad na sumabog ng malakas? Ang bawat bulkan po ay magkakaiba po ang kanilang magma composition. Meron po tayong mga bulkan na malakas sumabog dahil mataas po ang tinatawag nating silica content o yung SiO2. Mababa po ang silica, yung medyo maiitim po ang magma. No? Kapag mababa po ang silica ng magma ng isang bulkan, ito po ay may tendency na ang pagputok niya ay tinatawag po nating effusive o yung pagluwa lamang ng lava. Isa pa sa gusto namin malaman, Ma'am, totoo po ba na sa mga tropical countries lang mayroong bulkan? Hindi po yan totoo. No? Katunayan po, ang ating pong mga pinakamalalaking bulkan sa mundo ay underwater. No? Ito po yung mga tinatawag nating submarine volcanoes sa mga mid-oceanic ridges. Next question, Ma'am. Paano po ba halimbawa matagal nang hindi sumabog ang isang bulkan? For example, higit 100 taon na mula nung huli itong naitalang sumabog. May kukonsider na po ba natin itong extinct volcano o may chance pa rin itong muling sumabog? Okay. So sa Pilipinas, katulad po ng sa ibang bansa, ang tinatawag po nating active volcano ay ito pong pumutok nitong Holocene period. Kaya po, kapag ang bulkan po ay napatunayang pumutok within the Holocene period, kinaklasify po natin itong active. No? Meron po tayong mga ganyang bulkan na hindi lang po 100 taon, no? Libong taon na po natutulog, pero ang classification pa nila ay active. Isa pa sa mga tanong, Ma'am, kapag daw po ba ang bulkan ay mayroong higit na isang crater, kapag daw po ba sumabog ito, lahat ng crater ay magbubuga rin ng abo o lava tulad ng Bulkang Taal? Okay, depende po ito, no? Depende po talaga ito sa bulkan. Meron po mga bulkan na kaya po nilang mag-erupt mula po sa iba't ibang crater. Pwede po ba, Ma'am, na sumabog sideways ang bulkan? Tama po yan. Meron po tayong mga volcanoes na pwede po siyang magkaroon ng tinatawag po nating flank o lateral eruptions. No? Ito, Ma'am, sunod na tanong, totoo daw po bang tumutubo ang bulkan? Well, in a sense, yes. No? So, most volcanoes construct their edifices. No? Ginagawa nila yung kanilang anyo sa pamamagitan ng pag-erupt ng volcanic products. Yun yung nagko-construct ng edifice nila. Not exactly yung tumutubo na Parang puno na... parang pantal o parang pigsa. Hindi ganun. So, volcanoes erupt, tapos yung eruptive products sila, nagko-collect yan around the vent. So, ito yung nagiging edifice ng vulkan. No? Especially yung mga stratovolcanoes natin, yung conical na volcanoes. Pero may mga vulkan naman na baliktad, no? Na they excavate. Okay. They excavate landscape. No? So, binubutas nila yung landscape and nagiging, minsan merong low cone sa paligid nila, pero minsan wala. Okay. So, Ma'am Mariton, ito last question. Pwede daw po bang pigilan ang pagputok ng bulkan? Okay, so ang mga volcanic eruptions, ito ay isang natural na process o proseso sa ating universe. At hindi ito kayang pigilan ng kahit anumang puwersa na pwede nating gawain. No? Kailangan talaga, yung magma lamang ang makakapagsabi kung ito ba ay ipuputok o hindi. Kasi hindi naman lahat ng magmatic intrusion o yung pagsuot ng magma sa ilalim ng lupa ay nauuwi sa pagputok ng bulkan. Sa ating susunod na talakayan, alamin naman natin ang mga katotohanan tungkol sa mga misconception tungkol sa lindol.
At para manatiling nakaalerto sa lagay ng mga lindol at bulkan dito sa ating bansa, sundan lamang ang official social media accounts ng DOST Phivolcs at ng DOSTV. Ako po si Jel Miranda, delivering science for the people. One DOST for you.